Ang tugatog ng buhay. Kabanata 1585. Napatulala si Alex. Hindi siya makapaniwala na makakasalubong niya si Shochiko sa tubig sa gitna ng Witch River. Baka patay na siya. Mabilis na hinayla ni Alex si Shochiko. Hindi siya humihinga. Gayunpaman, mainit pa rin ang kanyang dibdib. May liligtas pa rin siya. Nagmamadali niyang inilagay si Shochiko sa Sword of the Universe. Ginamit niya ang electric needle technique sa Ultimate Book of Medicine upang pasiglahin ang kanyang puso na sinusundan ng artificial na paghinga. Matagal na niyang nakita ang mga sugat sa katawan ni Shochiko. Siya ay isang tahimik at mabait na babae. Noong nasugatan si Alex, inalagaan din siya ng mabuti ni Shochiko. Ang tanawing ito ni Shochiko ay pinaghiwalay siya. Sino ang napakalupit para gawin ito sa isang mabait na babae? Blurg. Ibinuka ni Shochiko ang kanyang bibig at iniluwa ang isang malaking subo ng tubig. Nanambalik ang pintig ng kanyang puso. Nang imulat niya ang kanyang mga mata at nakita si Alex, natigilan si Shochiko. Alex. Hindi ako nananaginip, tama? Sagot ni Alex, hindi ka nananaginip. Panaginip siguro ako. Bakit ka nasa tubig? Sino ang gumawa nito sa iyo? Hindi pa nakasagot si Shochiko nang. In mid-air came Luna's voice, Hoy, mahina ka ba sa kidney? Hindi ka na ba makalakad? Nakataas sa ere si Luna. Malayo-layo pa ito kay Alex. Habang nasa daan, napagtanto ni Luna na hindi siya sinusundan ni Alex. Kaya, nagtanong siya. Ngunit nang masilip niyang mabuti sa pagkakataong ito, nalaman ni Luna na may kasamang babae na nakaputi si Alex. Dali-dali siyang bumalik na may dalang sound waves muli. Nakatingin kay Shochiko na may curious na mukha. Alex, paano mo naisip ang isang malaking buhay na tao? Sumagot si Alex, inilabas ko siya sa tubig. Wow, napakaswerte mo. Sinuri niya si Shochiko at nakita niyang natatakpan siya ng mga sugat. Pumangit din ang mukha niya. Bahagyang lumungkot ang ekspresyon ni Luna at tumigil siya sa panliligaw kay Alex. Ang taong gumawa nito ay lubos na walang awa. Sabi ni Alex, hayaan mong ipakilala ko siya sa iyo, si Shochiko ay isang disipulo ng Higeia Valley at isang doktor ng South California Divine Constabulary. Tumaas ang kilay ni Luna. Magkakilala kayo dati. Tumango si Alex. Sa sandaling ito, ang isang marangyang pinalamutian na bangkang panlibangan ay naglakbay sa kahabaan ng Witch River at mabilis na tumakbo mula sa itaas ng agos. Maraming tao ang nasa busog ng bangka ng kasiyahan, walang pinipiling nakatingin sa ilog na parang may hinahanap. Lumiwanag ang tingin ni Luna at nagtanong, nasa pleasure boat na ito ang taong nanakit sa iyo, tama ba? Tumango si Shochiko. Oo. Pangatlong senior ko na ito. Bahagyang umungol si Luna. Ang mga kapwa alagad ay nag-aaway sa isa't isa. Tanong ni Alex, ano ba talaga ang nangyari? Sinabi pa sa akin ni Captain Melvis kanina na hindi kanya makontak at nag-alala siya sa iyo. Habang papalapit pa lang ang pleasure boat, maikling ikinwento ni Shochiko ang buong pangyayari. Si Shochiko ay mahina at dumaranas ng isang nakamamatay na karamdaman. Naawa sa kanya ang kanyang panganay na senior at gumawa ng potion na ibinigay kay Shochiko para inumin sa gabi. Sa kabilang banda, nagustuhan ng ikatlong senior ng Higeia Valley ang panganay na nakatatanda. Paulit-ulit na itong umamin sa kanyang ngunit paulit-ulit na tinatanggihan. Nang gabing iyon, nangyari na may nakakita sa pinakamatandang senior na lumabas sa silid ni Shochiko. Ang pangatlong senior ay sobrang inggit at naging baliw. Desidido ang pangatlong senior na nakakit niya ang panganay na nakatatanda. Ngayon, nakahanap siya ng dahilan para imbitahan si Shochiko sa isang lugar para patayin siya. Gusto pa niyang dungisan ng mga lalaking disipulo si Shochiko. Nagulat si Luna at nagtanong, ganyan ba kabagsik ang mga babaeng disipulo ng Higeia Valley? Tumingin si Alex sa mabilis na papalapit na pleasure boat at sinabing, Miss Nanami, huwag kang mag-alala. Makakamit ko ang hustisya para sa iyo. Pumalakpak si Luna at sinabing, magiging bayani si Young Master Rockefeller.
Kapag ibinalik ni Shochiko ang pabor sa pamamagitan ng paglalaan ng kanyang sarili kay Young Master Rockefeller, isa na namang magandang kwento na kantahin at iyakon. Kumunot ang noo ni Alex. Huwag kang magsalita ng walang katuturan. Si Shochiko ay inosente at mabait. Iba siya sa'yo. Hindi ka makakagawa ng mga ganyang biro. Sinaman siya ng tingin ni Luna. Oh, anong ibig mong sabihin, Rockefeller? Sa iyong paningin, isa akong karumal-dumal na mangkukulam, tama ba? Sabi ni Alex, hindi ka ba tinatawag ng iba na Old Moon Devil? Iyan ang aking ina. Ang isang coven ng mga mangkukulam ay mas nakakatakot. Sa oras na ito, sa wakas ay dumating ang pleasure boat. May nagsalita sa ibabaw nito. Third Senior, nahanap na namin itong B***. Buhay talaga siya. Mayroon ding dalawang tao, isang lalaki at isang babae na nagligtas sa kanya. Ang boses ng ikatlong senior ay nanggaling sa loob ng pleasure boat, patayin silang lahat. Tawag. I-freak. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1586. Oo, Third Senior. Hindi nagtagal, dalawang lalaki at isang babae sa busog ng barko ang naglabas ng kanilang mga espada na may hadjejek. Sa kanilang mga mata, si Alex at ang dalawa pa ay mga patay na. Gayunpaman, agad na nagbago ang isip ng isang lalaki matapos tingnang mabuti ang hitsura ni Luna Flores. Sinabi niya sa kasamang lalaki sa tabi niya, 7th Junior, tingnan mo itong babaeng ito. Siya ay talagang nakamamanghang. *man, ilang dekada na akong nanatili sa Hygeia Valley pero hindi pa ako nakakita ng ganoon kagandang babae. Ang pares ng magagandang binti na ito lamang ang nagbibigay sa akin ng maruruming pag-iisip. Sayang ang pagpatay sa kanya. Tumingin ang kasama kay Luna at tumanggo, tama ka. Pagkatapos kunin natin siya at magsaya ng magkasama. Hindi pa huli ang lahat para patayin siya pagkatapos. Nakakunot ang noo ng babaeng disipulo, kayong dalawang lecher ay hindi makapag-isip ng maayos kapag nakakakita ng babae. Ano ang ibig mong sabihin na hindi ka pa nakakita ng ganoon kagandang babae? Iyan ay dahil kayong mga bulag. Hindi mo ba nakikita na mas kaakit-akit ako kaysa sa kanya? Napatingin sa kanya ang dalawang lalaking disipulo at gustong samuka. Nakaramdam na lang ng sama ng loob si Luna sa sinabi ng mga lalaki. Nang marinig ang gayong mga kabastusan sa sandaling ito, ang mamamatay tao na layunin ay agad na umusbong sa loob niya. Bibigyan kita ng pagkakataon. Magpatay ka na lang. Ano? Kagandahan. Natatakot ka bang tanga sa amin? Huwag kang matakot. Hanggat pagsilbihan mo kaming komportable, mamaya baka mag-atubiling kaming patayin ka at bigyan ka pa ng komportableng buhay. Sa sandaling ito, muling narinig ang isang boses mula sa pleasure boat. Tapos na ba? Nagiging sentimental ka kapag pumatay ng tao. Agad namang itinaas ng babae ang kanyang talam. Papatayin ko muna ang lalaking iyon. Nang matapos siyang magsalita, tumapak siya sa riles ng barko at tumalon. Isang malamig na buntong hininga ang pinakawala ni Luna at itinuro ang isang sampal sa hangin sa babae. Masasabi ni Alex na may isang uri ng malademonyong chi na umaago sa kanyang katawan. Siya ay isang babae na nagsasanay ng paglilinang ng demonyo. Wham! Nagmamadaling lumabas ng pleasure boat ang babae. Pagkatapos tumunog ang isang pagsabog. Biglang sumabog ang buong katawan niya. Ang hangin ay puno ng madugong ambon. Tumalsik ang mga sirang paa, bituka, at bulok na laman sa katawan ng dalawang kasama sa gilid. Sa isang iglap na patulala sila. Nakipag-ugnayan din ang mga estudyante ni Alex. Pakiramdam niya ay sobrang nakakatakot ang babaeng ito. Sa hinaharap, dapat siyang maging maingat at panatilihin siyang malayo ng may paggalang. Tapos ka na bang mag-isip na magpakamatay? Umalangaw-ngaw ang matamis na boses ni Luna sa tainga ng dalawang lalaking disipulo. Gayunpaman sa kanila, ito ang huling pako sa kabaong. Nanginginig sa gulat ang dalawang tao habang nagmamadaling umatras. Gayunpaman, huli na. Nang iunat ni Luna ang kanyang mga kamay, ang dalawang tao ay nasakal ng hindi nakikitang puwersa at sabay na iniangat sa ere. Gusto mo bang pagsilbihan ko kayo?
Mabuti. Umiti si Luna, ngunit nakaramdam ito ng matinding takot sa dalawang tao. Sa sumunod na segundo, naramdaman ng dalawang tao ang matinding pamamaga sa ibaba ng kanilang tiyan, na para bang lahat ng dugo sa kanilang katawan ay dumaloy patungo sa lugar na iyon. Lalong namamaga ang lugar sa pagtaas ng kirot. Napasigaw sila sa sakit. Nagkamot sila sa singit ngunit wala itong silbi. Patawarin mo kami, patawarin mo kami. I'm sorry, I'm sorry. Ako ay nagkamali. Pakiusap, huwag mo akong patayin. Patawarin mo ako. Sobrang sakit. Puff. Sumabog ang singit ng isa sa mga dugong bumubulwak na parang talon. Kagad pagkatapos, ang ibang lalaki ay nahaharap sa parehong kahihinatnen. Sa bangka ng kasiyahan, maliban sa third senior, mayroon pa ring iilan pang kapwa disipulo. Sa mga naaninag na bintana ng pleasure boat, nakita nila ang lahat ng nangyari sa labas. Sa sobrang takot ng lahat ay nagsimulang manginig ang kanilang mga paa at labi. Third senior, ano ang dapat nating gawin? Patay na silang lahat. Masyadong malakas ang babaeng iyon. Iwanan ang barko at tumakas. Nanguna si third senior at nagmamadaling lumabas sa likod ng pleasure boat, bumulusok sa tubig ng may splash. Kabanata 1587. Hindi sila hinabol ni Luna bagkos ay pinanood niya ang mga taong nagsisitakas. Si Alex na kumokontrol sa Sword of the Universe ay tumayo. Tinitigan niya si Luna at sinabing, bakit hindi mo sila sinundan? Ha? Sinusubukan mo bang itaboy ako? Para magka-lovely-dovey kayong dalawa dito ha? Umisi si Luna. Ikaw ang samando sa babae, hindi ako. Dapat ikaw na lang ang humabol sa kanila. Kailan kinuha ni Alex ang isang babae? Gayunpaman, sinabi niya noon na gusto niyang humingi ng hustisya para kay Miss Nanami Shochiko. Naturally, hindi maaaring puro usapan lang. Agad niyang sinabi, sige, pupunta ako. Tulungan mo akong alagaan sandali si Miss Nanami. Hindi ako libre. Alagaan mo siya mismo. Hindi rin alam ni Alex kung bakit siya nagalit. Nang marinig iyon, maaari na lamang niyang kunin si Miss Nanami at tumalon muna sa pleasure boat. Saka lang niya hinabol ang mga taong iyon. Gayunpaman, pinigilan siya ni Nanami Shochiko. Alex, huwag mo silang sundan. Bakit? Hindi mo ba sila kinasusuklaman? Muntik ka nang mamatay sa kamay nila, sabi ni Alex. Sinabi ni Shochiko, lahat sila ay kapwa ko disipulo. Kahit nakarapat-dapat silang mamatay, isa o dalawang tao lang. Malaki ang impluensya ng third senior sa sekta at apo siya ng Grand Elder. Nakipagsabuatan lang sa kanya ang mga taong iyon dahil wala silang paraan para labanan siya. Sa katunayan, hindi sila masama ang loob. Sabi ni Alex, pero, I don't think that they're not ill-natured. Naririnig ang mga kasuklam-suklam na salita noong gusto nilang umasenso sa Luna, tiyak na hindi sila mabubuting tao. Gayunpaman, pagkatapos na maantala ng Shochiko, huli na ang lahat kahit na gusto sila ni Alex na habulin. Gayunpaman, hindi ito mahalaga. Nagkataon na pupunta siya sa isang paglalakbay sa Hyjaya Valley. Hindi pa huli ang lahat para ayusin ang mga account nang makarating siya doon mamaya. Bukod dito, ngayong mayroon siyang Shochiko na mamumuno, dapat na mas madaling magtungo sa Hyjaya Valley at humingi ng gamot. Alex, bakit ka pumunta dito? Nagtataka na nagtanong si Shochiko, sa kabila dito ay matatagpuan ang gate ng bundok ng Hyjaya Valley, ngunit kakaunti ang mga tagalabas na nakakaalam ng lugar na ito. Nakangiting sabi ni Alex, nandito ako para humingi ng gamot sa Hyjaya Valley mo. Noong una, nag-aalala pa rin ako na hindi ko mahanap ang gate ng bundok. Kasama ka rito ngayon, ang ganda. Siyempre, galit na galit si Shochiko sa kaibuturan. Gusto talaga siyang patayin ni third senior at ng ilang kapwa disipulo at dungisan pa siya. Kung iba man ito, hindi rin sila magiging masaya. Dapat niyang sabihin sa kanyang amo ang tungkol dito. Si Richit Asterisk. Medyo malubha pa rin ang pinsala ni Shochiko, lalo na ang laman sa kanyang mukha ay nahati sa ilang letigo. Kung ang mga sugat ay hindi nagamot sa oras, ang mga peklat ay mananatili kapag sila ay gumaling sa isang tiyak na lawak. Oo naman, ang peklat ay maaaring gamutin din sa ibang pagkakataon.
Gayunpaman, iyon ay magiging medyo mahirap. Kaya naman sa pleasure boat, hindi lang binigyan ni Alex si Shochiko ng healing pill kundi na-activate pa niya ang Zarbeco Talisman ng Ultimate Book of Medicine para makatulong sa mabilis na paghilom ng sugat sa mukha nito. Makalipas ang kalahating oras na mangha si Shochiko nang makita niya ang kanyang gumaling na mukha sa harap ng salamin sa pleasure boat. Sa hindi inaasahan, ang iyong mga kasanayan sa medikal ay napakaganda. Hindi katakataka na iginagalang ka ni Kapitan Melves na sinasabi na ang iyong mga tagumpay sa medisina ay higit na nahihigitan ng mga ordinaryong tao. Sa oras na iyon, hindi ako lubos na kumbinsido. Now, I'm speechless, sabi ni Shochiko na may buong paghanga. Siya ay isang tradisyonal na doktor na kilala bilang apothecary sa Hygeia Valley. Kaya naman, nagkaroon siya ng higit na pangunawa sa mga dalubhasang medikal na practitioner. Napatingin si Alex sa kanya. Miss Nanami, may kaugnayan ba ang iyong nakamamatay na sakit sa iyong dugo? Nagdilim ang ekspresyon ni Shochiko habang tumatango. Iba ang dugo ko sa iba. Ang lagkit nito ay partikular na mataas. Sa paglipas ng panahon, mas tataas ito. Ito ay ganap na magyayalo hanggang sa isang tiyak na araw. Ito ay isang hindi maiiwasang sakit sa pamilya. Hindi lang ako ang may ganitong kondisyon, ngunit ang aking ina at lola ay pareho rin. Hindi sila nabuhay ng higit sa 30 taong gulang. Habang nagsasalita siya ay napabuntong hininga siya. Marahil hindi na ako mabubuhay ng higit sa 30 taong gulang. Pinag-isipan ito ni Alex. Parang nakakita ng ganyang sakit si Alex dati. Gayunpaman, hindi niya ito maalala ng ilang sandali at kailangan niyang pag-isipan ito ng maayos kaya sinabi niya huwag masiraan ng loob. Baka mailigtas kita pero kailangan ko ng kaunting oras para pag-aralan ito. Bueno, pagkatapos ng insidenteng ito, bumalik ka sa California. May ipapakilala ako sa'yo. Siya ang tunay na immortal doctor. Mag-iisip tayo ng paraan pagdating ng panahon. Mas malaki pa ang success rate. Yung totoong immortal doctor. Isang ina po ng immortal doctor, Guilherme Extraordinaire. Si Guilherme Extraordinaire mismo. Laking gulat ni Shochiko. Tawag. I-pre. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1588. Hindi na napigilan ni Luna. Tapos ka na ba sa love affair mo? Kung magsasalita ka pa, malapit nang magdilim. Bakit hindi ka pa pumunta? Nagulat si Alex. Tumingin siya sa labas ng pleasure boat at sa hindi inaasahang pagkakataon ay nakita niyang hindi gumagalaw ang bangka. Bakit hindi mo pinapilot ang bangka? Kung napilot mo ito, nakarating na tayo doon ngayon. Isang malamig na buntong hininga ang pinakawalan ni Luna. Hindi ako boatwoman. Hindi ko alam kung paano ito ay pilot. Ang bangka ng kasiyahan ay may anti-gong hitsura. Gayunpaman, ang kagamitan sa tulay ng barko ay napaka-advanced at ito ay nasa parehong antas ng mga pinaka-high-end na yate. Noong isang mayamang tagapagmana pa si Alex noon, tinuruan siya ni William Rockefeller kung paano magpilot ng yate. Hindi lang iyon, sumabak siya sa mga speedboat, motorboat at lahat ng uri ng sasakyan. Sa oras na iyon, malamang na gusto ni William na ituro sa kanya ito bilang isang kasanayan sa kaligtasan. Vroom! Umugang ang motor. Mabilis na umikot ang 4 na propeller sa ilalim ng pleasure boat. Hindi katakataka na napakabilis ng pleasure boat ng iPilot sa Witch River kanina. Bago magdilim, dumating ang bangka sa isang pier. Ang lugar na ito ay kabilang na sa teritoryo ng Hygeia Valley. Gayunpaman, bago dumaong ang bangka, nakita ni Alex at ng iba pa ang maraming tao na nakatayo sa pier. Ang lahat ay nakahanda na may baril, talem o patpat sa kanilang mga kamay, naghihintay sa pagdating ng mga kaaway. Medyo masama ang sitwasyon. Sa mga bintana, nakita ni Alex ang sitwasyon sa labas. Nakaupo si Luna sa isang sinaunang kahoy na armchair na nakataas ang pares ng magagandang binti at nakapatong sa mesa. Sa sandaling ito, ginamit niya ang kanyang malaki at makatarungang daliri ng kanyang kanang paa upang scratch ang instep ng kanyang kaliwang paa habang marahang humuhuni. Si third senior siguro yon. Nauna siyang dumating doon at sinubukang ibigay sa amin ang sisihin.
Hindi ba siya ang apo ng Grand Elder? Ang mga privileged figure ay maaaring palaging pukawin ang mga kaguluhan. Kung gusto nating makakuha ng Dragon Bloodvine ng maayos, natatakot ako na kakailanganin ito ng maraming pagsisikap. Nang makita ni Alex ang magagandang paa nito ay saglit siyang natulala. Hoy, kinakausap kita. Bakit ka nag-spacing out? Naisip ko na baka hindi tayo bigyan ng pagkakataon ni third senior na mag-uusap sa Pampang, kaya malamang. Pagdating pa lang dito ng usapan, isang dosina o higit pang bilog, biglang may binato ng itim na bola. Ito ay isang bomba. Bilisan mo at umalis ka na. Niyakap ni Alex ng isang kamay si Luna na nagpapahinga sa paa. Kasama ng isa pang banda, hinawakan niya si Shochiko na 3 metro ang layo sa ere. Whoosh! Nalusutin nila ang pleasure boat. Habang bumubuhos ang kidlat na espiritual na kapangyarihan sa kanyang mga binti, nagmamadali siyang humakbang sa mga alon at tumakas. Makalipas ang 2 segundo, isang pagsabog ang narinig mula sa pleasure boat. Ang isang mamahaling yate level na pleasure boat ay hinaipa ng magkapira-piraso, dahan-daang lumubog sa tubig. Nasa baybayin ng third senior, Jill Sinclair. Tumidilim na ang langit. Bilang karagdagan, ang bilis ni Alex ay breakneck. Hindi nakita ni Jill ang pagtakas nila roon kaya tinanong niya ang isang tao sa tabi niya, patay na ba ang mga tao sa loob? Sabi ng tao, 12 thunder bombs ang sumabog sa buong pleasure boat. Siguradong mas mamamatay sila kaysa patay. Sabi ng isa pang tao, sinong mag-aakala na magiging matapang si Nanami Shochiko? Naglakas loob siyang makipagsabuatan sa mga kaaway para saktan ang mga kapwa niya alagad. Sa sandaling ito, narinig ang boses ng isang babae na nagmumula sa lahat ng direksyon, na tila isang pababang demonyo mula sa langit. So, ito ba ang paraan ng pagiging mabuting pakikitungo ng iyong Hygeia Valley? Kunin ang iyong Sectmaster na lumabas at makipagkita sa akin. Kabanata 1589. Siyempre, galing kay Luna Flores ang boses. At galit na galit siya. Kung hindi lang siya binuhat at sinugod ni Alex kanina, talagang tinamaan siya ng mga bomba. Bagamat tiwala siyang hindi siya mamamatay sa mga bomba, tiyak na matatalo siya. Hindi maiwasang mabalot ng alikabok ang kanyang ulo at mukha. Marahil ay magkakaroon siya ng mga minor injuries. Gayunpaman, sa pandinig ng mga taong iyon ng Hygeia Valley, si Luna ay sadyang masyadong mayabang. Hindi siya namatay sa mga bomba. Mabangis na sabi ni Jill Sinclair. Ang kanyang balak na pagpatay kay Shochiko ay hindi dapat malantad. Kapag nalaman ito ng panganay na nakatatanda, tiyak na hindi niya ito mapapatawad. Kaya naman, sumigaw siya, buhay pa ang bruhang iyon. Lahat magmadali at patayin siya. Patayin siya ngayon din. Kapag naglunsad siya ng pag-atake mamaya, marami sa atin ang mamamatay. Gayunpaman, ito ay wishful drinking. Sa sandaling ito, si Alex at ang iba pa ay medyo malayo. Hindi sila maaaring atakihin. Ang mga taong ito ay walang malalaking baril sa kanilang mga kamay. Sumigaw ang isang alagad ng Hygeia Valley, Nanami Shochiko, nakipagsabuatan ka sa masasamang puwersa at ng ahas na patayin ang mga kapwa natin disipulo. Ngayon, hindi ka lang nagkukumpisal at nagsisi sa iyong mga kasalanan kundi lalo ka pang lumala. Ano ang dapat mong parusa? Gaano kaganda ang status ng Sectmaster? Sa tingin mo ba ang isang mangkukulam na tulad mo ay makakasalubong niya kahit kailan mo gusto? Magmadali, halika rito at tanggapin ang iyong kamatayan. Buzz. Ito ay ang tunog ng kwerdas ng kwadro na pinuputol. Ting! Swoosh! Ang isang pagsabog ng isang nakamamatay na sonic wave ay parang isang sabog ng kidlat. Pumagos ito sa hangin. Ang bilis na kabasag ng sound barrier. Sa isang palo, ang ulo ng alagad ng Hygeia Valley, na sumisigaw pa rin kanina, ay sumabog na parang dinurog na pakwan, na ang mamula-mula, maputi-puti, at maitim na laman ay tumalsik sa buong lugar. Sa isang iglap, nagkaroon ng kaguluhan sa pier. Kaya niyang pumatay kahit kailan niya gusto sa ganoong kalayuan. Masyadong nakakatakot. Sa madaling salita, ang mga tao sa Hygeia Valley ay hindi man lang nakapasok sa ranggo sa mga tuntunin ng martial arts.
Madali pang ang mapasuko ni Luna ang patriarch ng pamilya Lomax kaya walang hirap para sa kanya na patayin ang mga taga-Hyjaya Valley. Nakakunot noong sabi ni Alex, bakit ka na lang ulit pumatay ng tao? Nandito kami para maghanap ng gamot. Inaasikaso namin ang usaping ito sa una, ngunit napakapusok mo. Ano ang dapat nating gawin kung hindi tayo humingi ng gamot? Luna said with surging murderous intent, kung hindi natin mabibili ang gamot, aagawin natin. Tingnan mo na lang ang kaguluhang ito. Sa tingin mo ba mahahanap mo ang gamot? Sabi ko sa'yo. Ikaw ay sentimental at hindi kumilos bilang isang tao. Nakaramdam ng pagkalungkot si Alex. Sige, sige. Patayin mo na lang sila. Kahit patayin mo silang lahat, hindi kita guguluhin. Nagmamadaling nakiusap si Shochiko, hindi lahat sila ay mga taong nabulag ni Third Senior. Pakiusap ko. Mangyaring maawa ka. Wala nang ibang mapaglabasan ng galit si Luna. Sa sandaling nabunot ang Sky Devil Zither, isang alon ng 12 ng talampakan sa ilog ang tumaas at lumundag patungo sa pier. Tumakbo ka. Bilisan mo at tumakbo. Ang tubig ay kasing bangis ng isang tigre. Gayunpaman, nakuha ni Luna ang demonyong chi sa huli kaya wala itong gaanong mapanirang kapangyarihan. Ang mga taong iyon ay naanod sa isang kahindek-hindek na gulo sa karamihan, ngunit walang krisis sa kamatayan. Sinaman ng tingin ni Luna si Alex. Dahil mayroon kang kakayahan, pumunta ka. Tumingin si Alex kay Shochiko. Mas mabuting bawiin ng USA ang kanyang ginawa. Ang bagay na ito ay maaaring nakasalalay lamang sa kanya. Sa tulong ni Alex, ang boses ni Shochiko ay nailipat sa pier. Guro, ako si Shochiko. Ako ay mali. Hindi ako nakipagsabuatan sa mga dayuhang kaaway. Sa kabaligtaran, si Third Senior ang nakipagtulungan kay Fifth Senior at sa iba pa at nagtangkang patayin ako. Bago pa matapos ni Shochiko ang kanyang mga salita, si Third Senior, si Jill, ay sumigaw kagad, kalokohan. Nakagawa ka ng karumal-dumal na krimen. Natural, hindi mo ito aaminin. Huwag kang mag-alinlangan tungkol dito. Ang ilan sa atin ay nasaksihan ito ng ating mga mata. Walang silbi kahit magsinungaling ka hanggang bumagsak ang langit. Sinabi mo talaga na gusto kitang saktan. Bakit gusto kitang saktan? Bitik, maging masunurin at tanggapin ang iyong kamatayan. Ay, hindi na makapagsalita pa si Shochiko. Siya ay hindi nasesire at napanatili ang kanyang moral na integridad. Noong siya ay may karamdaman na sa wakas, nagsumikap pa rin siyang manatiling buhay. Hindi niya kailanman inisip ang tungkol sa pag-iibigan dahil alam niyang hindi angkop ang kanyang kalagayan para umibig sa isang tao. Kung siya ay mangganganak ng isang bata, hindi ba siya ay dumanas ng parehong kapalaran tulad ng kanyang sarili? Tawag. I-Pre. I-Click. I-Subscribe Kwentong Nobela. Kabanata 1590. Gayunpaman, hindi niya masabi na pumasok si Kuya sa kanyang silid sa kalagitnaan ng gabi. Hindi mahalaga kung masira ang kanyang reputasyon, ngunit hindi niya matiis na hilahin pababa si Kuya. Sabi ni Jill, you can't say it, right? Conclusive ang ebidensya. Ano ang dapat pag-usapan? Be***, nangalunya ka sa isang dayuhang lalaki at nakipagsabuatan sa isang demonyong magsasaka para subukang ibagsak ang Hyjaya Valley. Dapat kang mahiya na harapin ang mga nasa Hyjaya Valley na nagpalaki at nagturo sa iyo. Dapat kang mahiya na harapin ang iyong mga ninuno. Dapat kang mahiya na harapin ang iyong amo. Kahit sino ay may karapatang parusahan ang mga katulad mo. Lolo, wala na pong ibang masasabi. Gamitin ang espiritual na kanyan para patayin sila. Ang lolo ni Jill ay Grand Elder din ng Hyjaya Valley, si Derek Sinclair. Nandoon din siya sa eksena. Agad naman siyang tumango. Sige, kunin ang espiritual na kanyen. Medyo na-curious si Alex. Ano ang isang espiritual na kanyen? Kaya naman, hindi niya rin sila pinigilan dahil gusto niyang makita kung anong klaseng laruan iyon. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang tao, na matangkad at payat na may eleganteng tindig, ay nagmamadaling lumabas ng Hyjaya Valley at nagsabi, naniniwala ako na hindi makikipagsabuatan si Shochiko sa mga dayuhang kaaway at sasaktan ang kanyang mga kapwa disipulo.
Dapat may hindi pagkakaunawaan. Ang taong dumating ay walang iba kundi ang pinakamatandang disipulo ng Hijeya Valley, ang pinakamatandang senior ni Nanami Shochiko. Nang makita ni Shochiko mula sa malayo na tanging ang kanyang pinakamatandang senior sa buong Hijeya Valley ang nagsalita para sa kanya, agad na namula ang kanyang mga mata at nagsimulang tumulo ang mga luha mula sa kanyang mukha. Kuya, namali talaga ako. Inakusahan ako ng third senior, sinasabing ako. Hindi na nakayanan ni Luna. Anong nakakahiya dito? Anong kinakatakutan mo? Hindi ba pinagbintangan ka lang niya na nanliligaw ka sa kuya mo? Huwag mong sabihin na hindi mo siya nanligaw. Kahit na talagang nanligaw ka sa kanya, ano? Depende sa kakayahan ng isang tao kung makakasama niya siya. Then, she took a glance at Alex and said, "Hoy, beauty, parang may iniisip ka. Natatakot akong mawala ng saysay ang iyong pagsusumikap." Walang magawang sinabi ni Alex, profesional ang relasyon namin ni Miss Nanami. May asawa na ako at may asawa na. Sabi ni Luna, so, you won't cheat with her kung may asawa ka. Tell me, niloko mo na ba siya? Kung tumanggi kang sabihin, ibig sabihin ginawa mo. Lahat ng tao sa mundong ito ay pare-pareho, mga ipokrito. Tinapon ka ba ng lalaki? Kaya ba masyado kang nag-iisip ng ganyan? Smack! Sinampal agad ni Luna si Alex. Pagkatapos ay malamig niyang sinabi, hindi mo basta-basta masasabi ang anumang gusto mo. Kung maglakas loob kang insultuhan ang pagiging inosente ko, papatayin kita. Agad na napangiti si Alex. Sige, pasensya na. May nasabi akong mali. Ngayon nag-uusap tayo. Ako ay dalisay, inosente, at hindi pa nai-inlove dati. Tahimik na nagmura si Alex, you were a moody witch. Sinong maglalakas loob na umibig sa'yo? Mga loko lang ang mai-inlove sa'yo. Sa sandaling ito, sa isang hakbang, ang pinakamatandang nakatatanda ni Shochiko ay hindi inaasahang lumipad. Nagkontrata rin ang mga pupils ni na Alex at Luna. Hindi naman masyadong kahanga-hanga si kuya ng Hijeya Valley, tama ba? Ang paglipad ay isang bagay na magagawa lamang ng mga eksperto sa nascent soul. O, parang imposible. Hindi nagtagal ay dumating ang pinakamatandang disipulo bago si Shochiko. Napaluha si Shochiko. Kuya, hindi ako nagsinungaling. Siya si Elder Rockefeller mula sa Divine Constabulary. Kung hindi dahil sa kanya, mamatay na sana ako. Ang pinakamatandang alagad ay hindi mukhang matanda. Siya ay mga 27 o 28 taong gulang. Tumingin siya sa may maamong mga mata. Tumango siya kay Alex at tumingin sa mukha ni Shochiko. Ang mapula-pula bang markang ito ay dahil sa pambubugbog ni Third Junior. Sinabi ni Alex, hindi ito isang mamula-mula na marka, ngunit isang bakas ng isang gumaling na sugat pagkatapos ng pagtanggal ng langib. Nang makilala ko siya, nakahiga siya sa tubig, hindi humihinga. Sa kabutihang palad, alam ko ang ilang mga medikal na kasanayan. Salamat. Inayla ng pinakamatandang disipulo si Shochiko sa kanyang tagiliran. Huwag kang matakot. Paninindigan ka ni kuya. Dinala niya si Shochiko sa pampang. Sa malamig na tingin, sinabi niya kay Jill, Third Junior, gusto kong marinig ang katotohanan. Kabanata 1591. Matapos siyang titigan ng kanyang panganay na senior, halos mapaluhod si Jill Sinclair. Nang makakita ng ganoong eksena, agad na sinabi ni Derek Sinclair, Herschel Lancaster, what's the meaning of this? Naipaliwanag na ng apo ko ngayon lang. Bakit ayaw mong maniwala? At naniniwala ka lang sa kung ano man ang sinabi ng bitik na ito na Nanami. Tingnan mo itong bangkay. Isang mangkukulam ang gumagawa nito. Hindi mo ba nakikita? Ang pinakamatandang alagad pala ay Herschel Lancaster. Umaway siya sa Grand Elder. Kaya kung ibahin ang tama at mali, Grand Elder, hindi mo na kailangang sabihin pa. May sagabal si Derek. Kung ito ay ibang mga sekta, siya, bilang Grand Elder, ay magagalit at gumawa ng isang bagay pagkatapos na masaktan ng isang junior tulad ni Herschel. Gayunpaman, todo usapan si Derek. Wala rin siyang masabi sa linya. Iyon ay dahil masyadong mataas ang cultivation base ng Herschel.
Ito ay 3 puntos na mas mataas kaysa sa Sectmaster. Siya talaga ang no. Isa sa Hyjaya Valley. Kahit na hindi siya ang Sectmaster, alam na alam ng lahat na ang kanyang dignidad ay mas mahalaga kaysa sa Sectmaster. Ito ay lakas. Sa pagharap sa tanong ni Herschel, gustong sabihin ni Jill na ginawa ni Shochiko ang lahat ng ito sa pamamagitan ng pakikipagsabuatan sa mga tagalabas at iba pa. Gayunpaman, ang lahat ng mga salitang ito ay natigil sa kanyang lalamunan at hindi niya ito masabi ng malakas anuman ang mangyari. Parang may pumipigil sa kanya sa pagsasalita. Hindi lang iyon, nakaramdam pa siya ng matinding guilt na para bang mamamatay siya sa susunod na segundo kapag hindi niya sinabi ang totoo. Pagkatapos, sinabi niya ang bawat huling detalye ng insidente. Nakita ka ni Fifth Jr. na lumabas sa kwarto ni Shochiko kagabi kaya hinala ko na sinubukan ni Shochiko na akitin si kuya. Tinawag ko siya ng may dahilan at sinampal siya ng letigo. Inutusan ko si 7th Jr. na dungisan siya ngunit hindi ko inaasahan na tumalon siya sa Witch River. Isiniwalat ni Jill ang lahat. Noon, natigilan ang lahat ng kapwa-alagad ng Hyjaya Valley. Never nilang inasahan na lahat ng sinabi ni Jill ay peke. Siya ang nagudyok sa lahat ng nangyari. Ang titig ni Herschel ay tila isang talam habang siya ay sumigaw, nasaan ang mga tao mula sa Inquisition? Dito. Sabi ng isang matanda. Paano dapat parusahan ang isang tao para sa krimen ng pananakit sa kapwa-alagad, panlilinlang sa nakatataas at nasasakupan, pag-udyok sa buong sekta na makipaglaban sa mga tagalabas, at pagwawalang bahala sa buhay ng kapwa-disipulo? Ayon sa batas, ito ay lynching. Kung gayon, ano pa ang hinihintay mo? Opo, Ginoo. Agad namang umakyat ang mga miyembro ng Inquisition para hulihin si Jill. Sigaw ni Derek, let me see who dares to make a move on my granddaughter. Ako ang Grand Elder ng Hyjaya Valley at pangalawa ako sa Sectmaster. Herschel Lancaster, ako ang iyong nakatatanda. How dare you disrespect your superior? Ngayon, ako, si Derek Sinclair, ay magbibigay ng aking mga salita dito. Papatayin ko ang sinumang maglakas loob na kumilos sa apo ko. Tinanong ni Herschel, are you going your own way? Tumawa si Derek. E ano ngayon? Umiling si Herschel. Grand Elder, bibigyan kita ng iba ng marangyang libing. Ano ang sinabi mo? Oof. Pumisil ng hangin, kinagat ni Herschel ang leeg ni Derek. Sigaw ni Jill na kinikilabutan, lolo, lolo. Herschel Lancaster, how dare you? How dare you pumatay sa lolo ko? Habang winawagayway ni Herschel ang kanyang kamay, agad na kinuha ng mga miyembro ng Inquisition si Jill. Ang isang bansa ay may sariling batas at ang isang pamilya ay may mga tuntunin nito. Ang Hyjaya Valley ay isang lugar kung saan pinamumunuan ito ng mga panuntunan. Nang makita ni Luna ang aksyon ni Herschel, itinuro niya ang kanyang mga salita kay Alex. Hoy, tingnan mo ito. Ito ay tila paraan lamang ng isang tao sa paggawa ng mga bagay na may matulin at mapagpasyang reaksyon. Dapat matuto ka sa kanya ng maayos. Sagot ni Alex, lahat ng tao may kanya-kanyang style ng paggawa. Ano ang dapat matutunan? Sa tingin ko hindi siya matanda at tama lang para sa iyo. Di ba sabi mo hindi ka na in love? Dahil ito ay isang bihirang pagkakataon para sa iyo na humanga ng isang tao, gawin ito. Tinaas ni Luna ang kanyang kilay. Maasim ang lasa, nagseselos ka ba? Biglang natahimik si Alex. Talagang hindi ka isang karaniwang narcissist. Sa kasamaang palad, ang lalaking ito ay makaluma at nagsasalita na parang matandang umutot na hindi ko siya gusto. Mas gusto ko pa rin ang mas bata. Paano kung pumunta ka at makipag-date sa akin sa halip? Iminulat ni Alex ang kanyang mga mata ng labis. Hindi, salamat. Tawag. I-freak. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1592. Si Jill Sinclair ay patay na. Maging si Derek Sinclair, ang Grand Elder, ay humugot ng kanyang huling hininga. Desidido si Herschel Lancaster sa pagpatay ng mga tao na naging sanhi ng mabilis na pagtakbo ng puso ng mga kapwa-disipulo sa pagkabigla. Kahit na ang Grand Elder ay maaaring basta-basta mapatay. Ang pinakamatandang senior na ito ay talagang napakalakas.
Naghiwa-hiwalay na ang mga tao. Ilang magalang na salita ulit ang sinabi ni Herschel kay Alex. Pagkatapos sinabi niya, ang aking Hygeia Valley ay nakatayo na malayo sa mga makamundong gawain, ngunit ang mga patakaran nito ay mahigpit. Ang mga hindi alagad ng sektang ito ay tatanggihan sa pagpasok. Patawarin mo ako, Mr. Rockefeller. Aalis na ako ngayon. Sabi ni Alex, wait. May iba pa ba? Sinabi ni Shochiko, sa tabi niya, kuya, sa katunayan, si Alex at ang iba pa ay partikular na pumunta upang humingi ng gamot. So, naghahanap ka ng gamot. Tumango si Herschel. Dahil nailigtas mo ang buhay ni Shochiko, natural, hindi magiging problema ang paghanap ng gamot. Maaari ko bang malaman kung anong uri ng gamot ang hinahanap mo? Sabi ni Alex, Dragon Blood Vine. Nagulat si Herschel bago siya tumingin kay Alex nang may pagdududa. Ano ang gusto mong gawin sa isang Dragon Blood Vine? Upang pagalingin ang lason ng tableta ng 7 lason at iligtas ang buhay ng kanyang kapatid. Ikinalulungkot ko, ang Hygeia Valley ay walang halamang gamot tulad ng Dragon Blood Vine. Inactivate ni Alex ang Divine Eye at nakita ang totoong pagkatao ni Herschel. Sa isang sulyap masasabi ni Alex na nagsisinungaling si Herschel. Sabi pa ni Luna, nagsisinungaling ka. Alam na alam ko na mayroon kang halamang gamot na ito, Dragon Blood Vine. Nakita ko ito ng sarili kong mga mata. Napatingin si Herschel kay Luna. Makikitang hindi niya gusto si Luna. Ito ay para sa isang magandang dahilan, masyadong. Hindi nakikita ng mga ordinaryong tao ang demonyong chi sa katawan ni Luna. Gayunpaman sa mata ng mga dalubhasang magsasaka, ito ay malinaw sa isang sulyap. Sa mata ng karamihan sa mga magsasaka, ang paglilinang ng demonyo ay hindi isang bagay na mabuti. Umalis na kayo. Kahit na nailigtas mo ang buhay ni Shochiko, pinatay mo rin ang ilang mga disipulo ko mula sa Hygeia Valley. Hindi ko na ituloy ang usaping ito. Ito ay itinuturing na pantay-pantay. Kung patuloy mo akong binabastos, huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos, walang ekspresyong sabi ni Herschel. Nang matapos ang kanyang mga salita ay sinaman niya ng tingin si Luna. Sa oras na iyon, malapit nang magkaroon ng flare-up si Luna. Kahit na hindi ko makuha ang Dragon Blood Vine, hinding-hindi ako susuko dito. Kung hindi mo ibigay sa akin, sa pilitan akong lalabag. Ano ang napakahusay tungkol sa isang hindi gaanong mahalaga na Hygeia Valley? Kung iniinis mo ako, susunugan ko kayong lahat. Nagulat si Alex. Si Herschel, sa harap nila, ay isang nascent soul expert. Para gumawa ng ganoong sigaw laban sa kanya, mayroon ka bang death wish? Mabilis na hinailan ni Alex si Luna pabalik at sinabing, sorry, I'm sorry. Nagbubuga lang siya ng kalokohan dahil nababahala siya sa kaligtasan ng kanyang kapatid. Mangyaring huwag masaktan. Humph. Biglang ikanaway ni Herschel ang kanyang kamay na naging sanhi ng malakas na pagsabog ng puwersa na damapo sa katawan ni Luna. Sa isang iglap, ang malademonyong chi energy ni Luna ay lumundag at pilit itong nilabanan, ngunit hindi pa rin niya nakayanin. Siya ay ipinadala sa paglipad. Habang nasa himpapawid ang kanyang katawan, dumura siya ng isang bibig ng dugo. Sa isang kalabog, nahulog siya sa Witch River. Shochiko, umalis na tayo. Habang hinihila ni Herschel si Shochiko, tumalikod siya at pumasok sa Hygeia Valley. Kitang-kita ni Alex na may force field doon. Ito rin ang dahilan kaya hindi nakapasok ang iba sa Hygeia Valley. Luna Flores. Si Alex na napagtanto na si Luna ay hindi nakalutang sa ibabaw pagkatapos ng mahabang panahon na nahulog sa tubig ay agad na sumugod upang hanapin siya. Noon lamang niya ito natagpuan sa tubig sa ibaba ng ilog kasunod ng batis. Dali-dali niya itong hinukay. Ayos ka lang. Basang-basa na si Luna. Habang ang transparent na parang puting sando na nakakabit sa kanyang katawan, bumungad sa kanya ang kanyang curvy figure. Kitang-kita pa niya ang hugis ng bewang at tiyan nito. Ito ay medyo isang treat sa mata. Higit pa rito, mula sa close-up view na ito, siya ay may busty na dibdib at pigi. Ito ay napaka-voluptuous. Kailangan kong ipaghiganti ang sama ng loob na ito. Papatayin ko siya. Sigaw ni Luna.
Pagkatapos sumigaw, dumura siya ng isa pang subo ng dugo. Nang iangat niya ang kanyang ulo, nakita niya si Alex na nakasilip sa kanyang katawan. Lalo siyang nagalit. Anong tinitingin-tingin mo? Magwala ka. Kabanata 1593. Binitawan ni Alex ang kanyang mga kamay. Agad na nahulog si Luna sa ilog na may tulamsak at nakainom pa ng 2 subo ng tubig nang hindi sinasadya. Patuloy niyang winawagayway ang kanyang mga kamay sa tubig at sumigaw, "Hoy, start ka. Bilisan mo at akin mo ako. Wala na akong lakas. Sinusubukan mo bang lunurin ako?" Kaharap ang isang moody na mangkukulam, mahirap pakisamahan siya. Nanatiling hindi natinag si Alex at walang pakialam na sinabi, "Hindi. Kung hihilahin kita, makikita ko muli ang iyong katawan para sigurado. Pagdating ng panahon, masasaktan ka na naman. Kaya baka manatili ka na lang sa ilog." Ano? Ako. Nasugatan ako at hindi ako marunong lumangoy. Bilisan mo at magtipid. Uminom ulit si Luna ng malamig na tubig. Namumuo ang galit sa kanyang puso. Gayunpaman, nakaramdam siya ng matinding sakit sa kanyang panloob na organo nang kumilos siya. Masyadong malakas ang suntok na iyon mula kay Herschel. Bukod dito, pinigilan lang nito ang kanyang demonyong kapangyarihan. Pagkatapos tumalon siya ng ilang beses at lumubog sa tubig. Nagdilim ang kanyang paningin at naging mahirap ang kanyang paghinga. Sa bandang huli, naiisip niya, "Alex Rockefeller, ikaw ay B*****. Hindi kita bibitawan kahit na maging multo ako." Siya pagkatapos ay nahimatay. Si Richard Asterisk. Pagkatapos ng hindi malamang panahon, nagising si Luna, binuksan ang kanyang mga mata at napagtantong nakahiga siya sa lupa. Madilim ang paligid, wala man lang kahit kay titing na liwanag. Patay na ba ako? Ito ba ang Netherworld? Ako. Namatay lang ako ng ganyan, hindi ko matatanggap ito. Alex Rockefeller, nilunod mo lang ako ng buhay sa ilog mo *****. Isusumpa kita. Isusumpa kita na ikaw ay magiging isang beteng magpakailanman, ang iyong asawa ay makikipagtalo sa iba, ang iyong anak ay magiging kapitbahay mo, hindi ka mamamatay ng payapa, humihikbi siya. Iminulat ni Luna ang kanyang mga mata, ngunit wala siyang makita. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagmura siya. Anyway, patay na ako. Bakit kailangan ko pang kumilos ng malakas? Hindi ba pwedeng umiyak na lang ako pagkatapos ng kamatayan? Ang bisyo mo talaga. Hindi katakatakang walang lalaki ang maglalakas loob na ligawan ka hanggang ngayon. Bigla niyang narinig ang boses ng isang lalaki. Ang B***** na iyon ang kay Alex Rockefeller. Hindi pa ako patay. Tinawakan ni Luna ang kanyang katawan. Sa isang kurot na masakit, sa wakas ay nakumpirma niyang hindi pa siya patay, ngunit siya ay itinapon sa hindi kilalang lugar. Agad siyang napatalon at napagtantong masakit pa rin ang kanyang tiyan. Noon lang niya naalala na nagkaroon siya ng matinding internal injury. Napakalakas ng suntok ni Herschel at nasaktan siya hanggang sa hindi na niya mapatatag ang kanyang katawan sa ilog at lumubog kaagad dito. Pagkatapos si Alex ang nangisda sa kanya sa labas ng ilog sa huli. Gayunpaman sa kaibuturan, galit na galit pa rin si Luna. Sa kanyang pagtataka, hinintay niyang mahimatay siya sa ilog at lumubog dito bago siya iligtas, dahilan upang makainom siya ng ilang subo ng tubig sa ilog. Akala niya ay namatay na siya. Ang ganitong uri ng namamatay na pakiramdam ay hindi komportable. Nagpaikot-ikot siya para makatayo. Unti-unting nakikibagay ang mga mata niya sa kadiliman ng paligid. May nakikita siya. Noon lang niya napagtanto na ang lugar na ito ay nasa loob ng isang kuweba. Siya ay nakahiga sa isang piraso ng malamig na bato na walang saplot sa ilalim ng kanyang katawan. Hindi rin siya marunong gumawa ng apoy. Dahil nasugatan siya sa sandaling ito, nilalamig siya at medyo nahihilo pa rin siya. Hindi naman siguro nasugatan ang utak ko sa sobrang tagal na nasa ilalim ng tubig, di ba? Habang iniisip ito ni Luna, malapit na siyang tumalon. Lalong lumala ang galit niya kay Alex. Naglalakad patungo sa pinanggalingan ng tunog, sa kanya lang nalaman na baluktot pala ang kuwebang ito. Nakalabas na lang siya ng kuweba matapos ang mahabang panahon na kumamo.
Then, she saw that the asterisk-starred Alex was actually made a bonfire sa labas ng cave. Nagham siya habang nag-iiho. Dalawang isda na tumitimbang ng hindi bababa sa 6.5 libra ay inilagay sa ibabaw ng siga. Sa sandaling ito, ang langis ay tumatagos sa mga isda na ang halimuyak ay tumatagos sa paligid. Gol. Isang araw na hindi nakakain ng kahit ano si Luna. Siya ay nagugutom at hindi na makayanan ang gutom. Gayunpaman, wala siyang lugar para ilabas ang kanyang galit. Nang makita niya ang pagiging komportable niya, agad siyang huminto sa paggalaw bago palihim na kumuha ng isang kahoy na patpat. Pagkatapos marahas niyang ibinato ito sa kanya. Tawag. I-Pre. I-Click. I-Subscribe kwentong nobela. Kabanata 1594. Wham! Basag. Malakas na dama po ang kahoy na stick sa likod ni Alex. Gayunpaman, automatikong na-activate ang force na durog kagad sa kahoy na stick. Ang kahoy na patpat na naputol sa kalahati ay tumalbog ng husto na lamapat ng husto sa noo ni Luna. Array. Ang espiritual na kamalayan ni Alex ay gumana ng maayos. Paglabas ni Luna ay alam na niya ito. Paanong hindi niya namalayan ang palihim na pag-atake nito? Tawa siya ng tawa. Anong tawag dito? Ito ay nagsisilbi sa iyo ng tama. Malubha kang nasugatan. Mas mabuting isave mo ang iyong enerhiya. Hindi matiis na galit si Luna. Sa gulat niya, itinapon niya ang kahoy na patpat at sinuntok ang likod nito na kinagat ang leeg nito. F***. D*** ka ba? Walang bantay si Alex dahil sa biglaang pag-atake at dumyugo ang kanyang leeg dahil sa kagat. Pinipigilan niya ang kanyang init ng ulo ngunit hindi pa siya nakakita ng isang hindi makatwirang babae tulad ni Luna. Maging ang isang santo ay magagalit. Inawakan niya si Luna sa braso at mabangis na tumalikod pinahiga siya sa lupa. Humph! Isang tao ang nakasalansan sa ibabaw ng isa. Ramdam ni Alex ang pagkabulol ng kanyang katawan at ang nakamamanghang bounciness na iyon. Biglang nagbago ang ekspresyon niya. Bitawan mo ako. Ano ang sinusubukan mong gawin? Noong una, ayaw gawin ni Alex. Conditioned reflex lang ito pagkatapos niyang kagatin. Gayunpaman, gusto niya talagang magbigay ng hindi malilimutang aral ngayon. Kaya naman, hindi niya ito pinakawalan kaagad. Sa halip, mas idiniin pa niya ang kanyang katawan sa katawan niya at nakangiting sinabi. Ikaw ay isang magandang babae at ako ay isang normal na lalaki. Sa ilang na ito na walang tao sa paligid, ano sa tingin mo ang gagawin ko? Isang bakas ng gulat ang dumaan sa ekspresyon ni Luna. Gayunpaman, hindi nagtagal ay itinago niya ito. Inubot niya ang kanyang kamay na sa una ay pumoprotekta sa kanyang pribadong bahagi at sa halip ay ikan-awit sa leeg ni Alex. She said while exhaling a mabangong hininga, so, you want to do this? Walang problema, hindi ka gumagamit ng puwersa. Kukunin ko ang inisyatiba at ayulay ang aking katawan. Isaalang-alang ito bilang pasasalamat sa pangingisda sa akin palabas ng ilog. Nagulat si Alex. Casual lang niya itong sinasabi, ngunit hindi niya ito pinanggahasang gawin sa totoo. Aniya, mabuti kung alam mo ito. Kung hindi kita nahuli, nalunod ka na. Nang matapos siyang magsalita ay bigla siyang hinalikan ni Luna sa labi. Hindi lang iyon, nilabas pa niya ang kanyang dila. Nagulat agad si Alex. Gayunpaman, hindi siya isang tapat na santo. Ang kanyang katawan ay tulad ng isang karaniwang tao at ang pinanibik para sa sarap nito ay lumaki. Higit pa rito, ang malakas na lalaki na matagal nang hindi nakagawa ng gawa sa ibang mga babae ay masiglang tumugon pagkatapos ng ilang segundo. Ang gayong ilang ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam ng pagpapalaya din sa kanyang sarili. Nag-convert ng pagiging pasibo sa isang inisyatiba at nagsimula ring gumalaw ang magkabilang kamay niya. Hindi nagtagal, hinawakan niya ang dibdib ni Luna. Gusto niya ito. Nang malapit na niyang sakupin si Luna sa pagkalito at pagsinta, tahimik niyang itinaas ang kanyang tuhod. Sa partikular na sandaling iyon, nilagyan niya ito ng malakas na puwersa at malakas na hinampas si Alex, tinamaan ang lugar sa pagitan ng kanyang mga binti. Basag. Isang kaluskos ang narinig ni Alex na sinundan ng pagputok ng walang kapantay na sakit.
Arg! Agad niyang itinaboy si Luna at napaupo sa lupa, nakatikip ang dalawang kamay sa singit habang napapaungol sa sakit. Nasira yung area niya. Sinira ito ng bruhang ito. Tumayo si Luna at tumawa ng malakas. Scoundrel, ang lakas ng loob mong mag-isip tungkol sa akin. Ngayon, nasiyahan ka na. Nasira ito, tama ba? Gagawin kitang huling unit ng siglong ito. Paano naman? Nasiyahan ka ba? Dapat pasalamatan mo ako sa pagbibigay sa iyo ng libreng operasyon. Kabanata 1595. Nang marinig ang mga tawa at salita ni Luna, agad na natigilan si Alex. Sumiklab ang galit at biglang bumangon ng matinding poot. Isa lang ang nasa isip niya. Unit na ako ngayon pero wala pa akong anak. Hindi ako magkakaroon ng mga inapo. Hindi lang iyan, ang asawa ko sa bahay ay magiging balo ng damo. Gaano kalungkot ang buhay na iyon. Pagdating ng panahon, mag-aasawa din ulit ang asawa ko. Dagendong. Nagpakawala siya ng galit na Dagendong. Dala ang matinding sakit, bigla siyang sumugod at muling itinulak si Luna sa lupa. Hindi naman natakot si Luna. Ano ang gagawin mo? Sira yung member mo. Magagamit pa ba ito? Dahil kaya mo, subukang gamitin ito. Naghihintay ako sa'yo. Kung hindi mo ito magagamit, ikaw ay isang beteng. Beteng. The asterisk man unit. Inampes ni Alex ang lupa sa tabi ng ulo ni Luna gamit ang kanyang kamao. Agad na lumitaw ang isang malaking bunganga. Ang lupang kinaroroonan ng dalawang tao ay biglang gumuho. Makikita na sa lakas ng suntok ni Alex, say subog ang ulo ni Luna sa isang durog na pakwan kung ito ay dumapo sa kanyang ulo. Medyo kinabahan din si Luna. Gayunpaman, karapat-dapat siyang tawaging may-ari ng Sky Devil Sitter, puno siya ng demonyong chi, at maging ang kanyang pagkatao ay mala-demonyo. Hindi lang siya kumibo, lalo pa siyang nagrabyado. Ano naman? Nahawakan ko ba ang masakit na punto? Sinong nagsabi sa iyong B** na panoorin akong mahulog sa tubig nang hindi ako nailigtas pero iniligtas mo lang ako pagkatapos kong lumubog? Gusto mo pa akong sampelan kapag ako'y nalulumbay sa pamamagitan ng pagpipilit sa iyong sarili sa akin. Ito ay nagsisilbi sa iyo ng tama. Magiging unit ka sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Bitawan mo ako. Ikaw ay isang unit lamang. Ano ang silbi ng pag-ipit sa isang babaeng tulad ko? Kung kaya mo, sirain mo ako. Halika. Hahangaan kita kung kaya mo akong sirain. Namumula ang mga mata ni Alex. Una, ito ay dahil sa sakit. Pangalawa, dahil sa galit. Rip. Pilit na pinunit ni Alex ang damit ni Luna gamit ang kanyang mga kamay. Sila ay naging mga piraso ng lumilipad na paru-paro. Nasugatan ang katawan ni Luna at wala siyang lakas na labanan siya, ngunit patuloy siyang nagmumura at sinipa ang kanyang mga binti ng may galit. Sa sandaling iyon, biglang bumagsak ang katawan ni Alex. Halos hindi makahinga si Luna. Isa lang ang nasa isip niya. Imposible, paano ito magiging posible? Naging unit siya pagkatapos masira ang kanyang miyembro. Paano ito gagana pa rin? Gayunpaman, tila hindi naramdaman ni Alex na naka-recover na siya sa normal. Tanging galit ang nasa isip niya ngayon at ang layuning maparusahan ang bruhang ito. Sa mapupungay ng mga mata, siya ay lubos na naging isang mabangis na hayop sa sandaling ito. Tanging ang pinaka-primitive na ilang, pati na rin ang pinakakatutubong pananakop ng isang lalaki, ang nanatili sa kanyang katawan. Tungkol naman sa mga sigaw at masasakit na pag-ungol ni Luna, tila narinig na niya ang lahat. 10 minuto. Kalahating oras. 1 oras. 2 oras. Makalipas ang mahigit 2 oras, ganap na tumahimik ang ilang. Sa sandaling ito, hindi makataong nawasak si Luna. Ilang beses siyang nahimatay dahil sa sakit. Nawalan siya ng malay at muling nagising. Pakiramdam niya ay maraming beses na siyang namatay. Kaya lang mapapapagod na siya kung igalaw niya ng bahagya ang kanyang mga daliri. Maliban doon, nablangko ang isip niya. Naiisip niya, itong munting bruhang ito ay pinilit ang sarili sa akin. Sa kabilang banda, si Alex ay nasa ibang estado ng pag-iisip sa sandaling ito.
Isang oras ang nakalipas na pagtanto niyang may hindi tama. Napakahayop na ginawa niya. Para sa isang lalaki, ito ay isang bagay na hindi mapapatawad. Noong mga panahong iyon tila tuluyan na siyang nawalan ng katinoan. Gusto lang niyang parusahan ang babaeng ito, pagsisisihan ito ng walang katapusan at pagbayaran ang kanyang mga salita at kilos. Ngayong pinag-isipan niyang mabuti, may problema sa kanya. Sa oras na iyon, ang kanyang damdamin ay naapektuhan ng isang tiyak na uri ng enerhiya. Sakit. Isa lang iyon sa kanila. Sa halip, ito ay demonyong chi. Tama iyon. Naapektuhan ang katinoan ni Alex sa mala demonyong chi ni Luna kanina. Sa pagpasok ng demonyong chi sa kanyang katawan, pinasiglan nito ang masiglang reaksyon ng force sa kanyang katawan. Ang force na may katangian ng kidlat ay tila nag-activate ng malakas na reaksyong kemikal noong panahong iyon. Sa ilalim ng mga pangyayari nang maramdaman ang kanyang napinsalang katawan, kusang inayos nito ang pinsala doon at pagkatapos. Kaya naman, nakabalik sa normal si Alex sa maikling panahon matapos masira ang kanyang miyembro. Si Richit Asterisk. Kasabay nito. Tawag. I-Freak. I-Click. I-Subscribe kwentong nobela. Kabanata 1596. Ang kombinasyon ng dalawa sa kanila ay naging sanhi ng mga espiritual na kapangyarihan ng demonic chi at ang force upang makagawa ng mga reaksyong kemikal ng tuloy-tuloy. Lalo nitong pinatindi ang emosyon ni Alex Rockefeller. Sa katunayan, nag-evolve pa nga ang katangian ng kidlat na espiritual na katawan sa kanyang katawan. Nararamdaman ni Alex ang lahat ng tatlong bahagi ng kanyang energy core. Napuno. Malapit na niyang masira ang kanyang kalahating hakbang na core formation stage. Rumble, rumble, rumble. Nagsimulang mabuo ang maitim na ulap sa kalangitan sa gabi sa itaas nila. Zap, zap, zap. Parang napuno ng kuryente ang hangin. Sa mga patong ng ulap, paulit-ulit na dumadagandong ang mga nakatagong kidlat. Uulan ba? Tahimik na nag-iisip si Alex habang nakatingin kay Luna Flores na tila namatay. Inabot niya ang kanyang paghinga upang suriin ang kanyang paghinga, ngunit sa huli ay narinig niya ang mahinang boses nito. Hindi pa ako patay. Talagang kinasusuklaman siya ni Alex noon. Muntik na niya itong mapatay. Gayunpaman, ngayon, ang damdaming iyon ay hindi na umiral pagkatapos ng 2 oras na paglabas. Higit sa lahat, hindi lang naging unit si Alex, kundi nauwi pa siya sa pag-rape sa kanya. Ang kanyang kalooban ay lubos na nagbago. Matapos ang mahabang pag-iisip, sa wakas ay may nasabi si Alex. Hindi mo ako masisisi. Ikaw ang humiling nito, sabi niya. Namumula ang mga mata ni Luna. Sinaman niya ng tingin si Alex nang walang sinasabi. Samantala, tumingin sa langit si Alex. Uulan. Pumasok tayo sa kuweba. Kaya mo bang maglakad mag-isa? Tanong niya. Isipin mo ang sarili mong negosyo. Galit na sigaw ni Luna. Nagpout si Alex. Pilit na sana niya itong dadalhin sa kuweba nang biglang bumagsak ang isang malaking kidlat mula sa itaas. Boom! Tarat-tarat. Ito ay nakakatakot na malakas. Ang pinaka-nakakatakot na bahagi ay hindi natama ng kidlat ang malaking puno sa malapit. Sa halip, diretsong sinampal nito si Alex. Nanlamig ang katawan ni Luna sa gulat. Nasaksihan niya si Alex na tinamaan ng kidlat. Ito ay napakalaking kidlat at ito ay parang isang makalangit na kapigatian. May makakaligtas pa kaya niyan? Patay na siguro si Alex. Hindi alam ni Luna kung paano ilarawan ang kanyang nararamdaman. Kanina, ginahasa siya ni Alex ngunit sa isang kisap mata ay tinamaan ito at napatay ng kidlat. Medyo masyadong mabilis ang karma. Hindi siya makapag-react sa oras. Higit sa lahat, dapat ay masaya si Luna tungkol dito, ngunit hindi siya masaya. The Asterisk Man. Sa sandaling iyon, bahagyang gumalaw ang katawan ni Alex habang sumisigaw ito. Inawakan niya ang sarili gamit ang 2 kamay. May natitira pang mga kapirasong lakas ng kidlat sa ibabaw ng kanyang katawan. Ako, hindi pa ako patay. Talagang tinamaan ako ng kidlat. Sa sandaling tamaan ng kidlat si Alex, akala niya siguradong patay na siya.
Gayunpaman sa napakahalagang sandaling iyon, ang nabasag na chaos bead sa kanyang palasyo ng isip ay malakas na nag-vibrate, at ang misteryosong enerhiya ay pumaligid sa kanyang katawan bago tanggayan ang enerhiya ng kidlat. Balasahin. Sa sandaling iyon, isang gintong sinag ng liwanag ang bumaba mula sa langit at nagkataon na bumagsak kay Alex. Pinalibutan din nito ang katawan ni Luna. Pagkatapos noon, kumalat ang makapal na enerhiya sa kanilang katawan. Ito ang gintong liwanag ng kidlat na kapigatian. Bulalas ni Luna. Mukha siyang gulat na gulat. Habang nakababad sa golden light of lightning tribulation, ang mga sugat sa kanyang katawan ay halatang naghihilom sa napakataas na bilis. Maging ang matinding panloob na sugat na dulot ni Herschel Lancaster ay mabilis na gumaling. Gayunpaman, karamihan sa enerhiya ay pumasok sa katawan ni Alex. Iyon ay dahil sa kanya ang golden light of lightning tribulation. Sa puntong ito, sa wakas ay napagtanto ni Alex na pinagdadaanan niya ang kanyang kauna-unahang core formation lightning tribulation sa ilalim ng gayong mga pangyayari. Matagumpay siyang nakapasok sa yugto ng core formation. Kabanata 1597. Nang makuha ni Alex Rockefeller ang legacy ng Ultimate Book of Medicine, alam na niya ang tungkol sa pagkakaroon ng lightning tribulation. Ito ay isang landas na kailangang daanan ng bawat magsasaka. Ang sino mang gustong makalampas sa divine transcendence at makarating sa core formation ay kailangang maranasan ang lightning tribulation ng isang beses. Ito ay isang tuntunin ng landas ng Diyos at ito ay isang pagsubok para sa mga magsasaka. Ang mga hindi makalusot sa lightning tribulation ay mawawala ang lahat. Samantala, ang mga nagtagumpay sa lightning tribulation ay makakakuha ng golden light of lightning tribulation. Hindi lamang nagkaroon ng healing effect ang golden light of lightning tribulation, ngunit nakatulong din ito sa cultivation ng isang tao. Sa totoo lang, nagplano rin si Alex na maghanda ng ilang bagay para sa kanyang kapigatian. Halimbawa, gusto niyang maghanda ng ilang mapagtatanggol na mahiwagang kayamanan na makakatulong sa kanya sa kapigatian. Gayunpaman, ang kanyang plano ay nahulog sa likod ng mga pagbabagong naranasan niya. Bago pa man siya maging handa, nagkaroon na siya ng pambihirang tagumpay sa kanyang paglilinang matapos matulog kasama si Luna Flores. Dahil hindi mapigilan ang kanyang paglilinang, na-trigger ang lightning tribulation. Ngunit may hindi tama. Ang kidlat ng core formation ay dapat magkaroon ng siyam na magkakahiwalay na kidlat na tribulation. Isa lang ang naranasan ko. Paano ko nalampasan ang lahat ng ito ng direkta? Kahit na ito ay isang daya, hindi dapat ito ang kaso, tama. Pwede bang ang chaos bead ay magkakabisa? Napaisip si Alex sa sinabi ni Yuno sa kanya. Sinabi niya na ang chaos bead ay maaaring maprotektahan ang isa mula sa makalangit na mga kapigatian. Ang kidlat na kapigatian ay itinuturing din na isang uri ng makalangit na kapigatian. Sa kasong iyon, ang natitirang 8 lightning tribulations ay posibleng naiwasan dahil sa chaos bead. Maliwanag, si Luna ay hindi estranghero sa lightning tribulation. Bakit isang lightning tribulation lang ang mayroon ka? Tumingin siya kay Alex at nagtanong. Naturally, hindi sasabihin sa kanya ni Alex ang tungkol sa chaos bead. Magtalik man silang dalawa, malamang na hindi niya ito masyadong seseryosohin base sa personalidad ng demonyong babaeng ito. Kung tutuusin, baka gusto pa niya itong patayin ng lihim. Siguro dahil isa kang demonic cultivator. Naapektuhan mo ang lightning tribulation ko, sabi ni Alex. Kumunot ang noo ni Luna. Isa siyang demonic cultivator, at mayroon din siyang lightning tribulation. Bukod dito, ang kanyang lightning tribulations ay mas nakakatakot kaysa sa naranasan ng mga ordinaryong magsasaka. Logically speaking, kung ang lightning tribulation ni Alex ang naapektuhan niya, it would have naging mas mabangis pa. Gayunpaman, nalampasan niya ito sa isang pagtatangka at bumaba sa kanya ang golden light of lightning tribulation. Walang makapagpaliwanag dito. At saka, hindi ko naman sinasadya kanina. Ang iyong paglilinang ng demonyo ay nakaapekto sa aking kamalayan. Kaya huwag mong asahan na akuhin ko ang anumang responsibilidad. Pagkasabi nito ni Alex, para siyang B***starred. Malamig na tumawa si Luna bago tumayo.
Ang epekto ng pagpapagaling ng Golden Light of Lightning Tribulation ay nakabubulat na mabuti. Hanggat ang isa ay nabubuhay pa, ang isa ay ganap na makakabawi. Kaya naman kakaunti ang mga magsasaka ang nagkasakit pagkatapos makamit ang core formation. Hahaha. Nagsimulang tumawa ng malakas si Luna. Responsibilidad. Iyan ay tunay na nakakatawa. Sa tingin mo ba ako ay isang hanggal na babae tulad nito? Pirape mo ako. Gusto ko lang na managot ka kung brain dead na ako. Ang iyong gininto ang liwanag ng kidlat na kapigatian ay nagligtas sa aking buhay. Tayo na ngayon. Gayunpaman ang dalawang bagay na utang mo sa akin ay hindi nagbago, sabi ni Luna pagkatapos ng isang paghinto. Nagkibit balikat si Alex. Mabilis niyang pinulot ang kanyang mga damit sa lupa at isa-isang isinuot. Buti na lang at nagubad siya ng damit nang makipaglaban siya kay Luna. Kung hindi, ang lahat ng kanyang damit ay nasunog na at naging abo. Ang lahat ng uri ng mga table tas sa kanyang fanny pack ay mawawala na sa basura. Ano naman ang sa akin? Tanong ni Luna. Ano? Tanong ni Alex. Mga damit. Sigaw niya. Matagal nang napunit ang kanyang damit. Nang sumama siya sa kanya, wala siyang dalang damit na papalitan. Ngayon, ubad na siya. Parang sobrang awkward. Nagkataong may extra set ng damit si Alex sa kanyang fanny pack. Gusto mo ba ang akin? Tanong ni Alex. Ibigay mo sa akin. Inihagis ni Alex ang ilang damit kay Luna. Pagkatapos noon, tiningnan niya ang inihaw na isda sa bonfire. Pagkatapos ng mahabang panahon na lumipas, ito ay ganap na nasunog. Gayunpaman, nakakaramdam ng kakilakilabot ang gutom. Wala siyang choice kundi manghuli ng mas maraming isda. Nililinis ni Alex ang kanyang katawan habang nandoon siya. Puno ng pawis at dugo ang buong katawan niya. Hindi niya masabi kung kaninong pawis at dugo iyon. Makalipas ang isang oras, nag-ihaw ng 2 isda si Alex. Siya ay dumating sa halip na ganap na handa at nagdala pa nga siya ng asin. Pagkatapos nito, nang alap siya ng ilang mga ligaw na damo upang idagdag sa halo. Napakasarap pala ng inihaw niyang isda. Tawag. I-click. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1598. Gusto mo? Tanong ni Alex Rockefeller. Ano sa tingin mo? Gusto ko pareho. Nanambalik ang lakas ni Luna Flores. Pagkatapos ay kinuha niya ang lahat ng inihaw na isda sa hangin. Kung gusto mong kumain, pumunta at manghuli ng mga bago, sabi niya. With that, bumalik si Luna sa kuweba dala ang inihaw na isda. Inampes ni Alex ang sarili sa ulo. Wala siyang ibang pagpipilian. Sa gabi, nanatili si Alex sa harap na kalahati ng yungib. Samantala, nanatili si Luna sa likurang kalahati ng kuweba. Walang planong matulog si Alex dahil natatakot siyang baka may biglang gawin sa kanya ang babaeng demonyo habang natutulog siya. Gayunpaman, kinagabihan, tinawag siya ni Luna. Nagsindi ng apoy si Alex. Bakit hindi ka natutulog sa kalagitnaan ng gabi at bakit mo ako pinapunta? Tanong niya. Naka-cross-leg na nakaupo si Luna. Dahil hindi ako makatulog at ikaw din, pag-usapan natin kung paano natin makukuha ang Dragon Blood Vine. Hindi ka ba pagod? Tanong ni Alex. Ang mga baka ay namamatay sa pagod, ngunit ang bukid ay evergreen. Hindi mo ba narinig ang kasabihang ito? Sabi ni Luna. Nako, pero natutuyo ang bukid, sagot ni Alex. Wham! Inabot ni Luna ang isang piraso ng bato at pilit na ibinato kay Alex. Buti na lang at naabutan ito ni Alex. Si Herschel Lancaster ay isang dalubhasa sa nascent soul. Kapag sinaktan ka niya sa araw, handa siyang patayin ka. Kung wala kang proteksyong anteng-anteng na dala mo, hindi ka makakatakas. Ganun pa man, nasaktan ka ng husto. Kinailangan ko ng matinding pagsisikap para iligtas ang buhay mo, sabi ni Alex. Umupo siya mga 10 metro ang layo kay Luna. Hindi ko rin inaasahan ito. Kailan naging dalubhasa sa nascent soul si Herschel? Nakaramdam din si Luna ng pagkabalisa dito, ngunit ayaw niyang bigyan ng madaling panahon si Alex.
Kung alam mong nasaktan ako ng husto, bakit napakagapang mo pa rin? Tanong ni Luna. Naimpluwensyahan ang isip ko ng demonyo mong Chi. Kung hindi mo ako inatake, hindi ito mangyayari. Pero dapat magpasalamat ako sa'yo. Ang iyong demonic Chi ay nakatulong sa ebolusyon ng aking espiritual na kapangyarihan. Kaya naman nakalusot ako sa core formation, Alex said. Hindi sumagot si Luna kay Alex. Sa totoo lang, nakagawa din siya ng kaunting pag-unlad. Ang espiritual na kapangyarihan ni Alex ay tumaas din ang antas ng kanyang mga demonyong kapangyarihan. Sige, iwan na natin ang usapin. Wala sa amin ang mag-uulit nito. Magpapanggap na lang ako na kinagat ako ng aso, sabi ni Luna. Sige. Magpapanggap din ako na nakagat ako ng aso, sabi ni Alex. Papatayin ko si Herschel, sabi ni Luna. Ano? Muntik ka nang mapatay kanina. You're no match for him, sabi ni Alex. Hindi mo ba nakamit ang core formation? Mayroon kaming pag-asa ngayon. Kung gusto nating makuha ang Dragon Bloodvine, hindi natin maaaring bilugan si Herschel. Ang tanging paraan na magtatagumpay tayo ay kung papatayin natin siya, sabi ni Luna. Paano kung may lumitaw na isa pang nascent soul? Tanong ni Alex. Hindi pwede. Ang mga nascent souls ba ay tumutubo sa mga puno? Tanong ni Luna. Kung makakamit ng isang disipulo ang nascent soul, paano ang kanyang amo? May isa pa akong solusyon. Kung hindi tayo maaaring maging magaspang, gagamit tayo ng malambot na diskarte. Magnanakaw tayo. Ang Dragon Bloodvines ay nakabaon sa ilalim ng lupa. Walang makakapansin kung nagnakaw tayo ng isa. Paano natin ito nakawin? Pagkatapos noon, detalyadong nag-uusap ang dalawa. Nauwi sa katahimikan ang kanilang usapan. Kinabukasan, ipinagpatuloy nila ang planong naisip nila na inaalam ang mga pattern ng pagtatanggol sa paligid ng Hygeia Valley. Pagkatapos ay maghihintay sila hanggang sa gabi na para kumilos. Gayunpaman, humigit kumulang 10:00 ng umaga, 2 lantsa ang nagpakita sa Witch River. Kuminto ang mga ferry sa pantalan ng Hygeia Valley. Halos 100 tao ang bumaba sa mga lantsa at wala sa kanila ang tila ordinaryo. Higit sa lahat sila ay babae. Isang nasa katanghali ang bulang na babae ang sumigaw, dumating na ang Floral Valley. Master Brahms, handa na ba kayong lahat para sa kompetisyon sa paggawa ng tableta na nagaganap 1 beses kada 3 taon? Tumagundong ang kanyang boses sa buong Hygeia Valley na parang tunog ng kulog. Kabanata 1599. Noon, pinag-aralan nina Alex Rockefeller at Luna Flores ang heograpiya ng Hygeia Valley sa nakapalibot na lugar. Sinusubukan nilang alamin ang mga sikreto ng mga panlabas na pormasayo ng spell ng Hygeia Valley. Walang alam si Luna tungkol sa mga spell formation at si Alex lang ang maaasahan niya para dito. Samantala, nagbabantay si Luna sa malapit para bigyan siya ng babala sa anumang panganib. Bagamat nagsisex silang dalawa, mas lalo silang nakaramdam ng paghihiwalay. Medyo nahihirapan si Alex sa loob. Paano ako natulog sa malademonyong babaeng ito? Bagamat napagkasundoan nilang tawagin itong Tay, naramdaman pa rin ni Alex ang pag-aalala tungkol sa bagay na ito. Kung nalaman ni Dorothy Essex ang tungkol sa kanyang katawa-tawa na pag-uugali, natakot si Alex na baka mabayaran niya ito ng malinaw. Dapat hindi ako sumama sa kanya. Higit sa lahat, nag-aalala ako na malaman ito ni Martin Mayer. Kapag nalaman niya ito, baka tanggalin pa niya ang pagkalalaki ko. Isip ni Alex. Gayunpaman, sa sandaling iyon, narinig ni na Alex at Luna ang boses mula sa pantalan. Ano ang nangyayari? Nandito ba ang mga taga Floral Valley? Tanong ni Alex. Paano ko malalaman? Nakapout na tanong ni Luna. Pumunta ka at tingnan mo, sabi ni Alex. Kumunot ang noo ni Luna. Gayunpaman, alam niyang nakikipagtulungan siya kay Alex ngayon. Siya lang talaga ang taong makakagawa nito. Mag-imbestiga ka pa. Huwag kang magpahuli, sabi niya. Pagkatapos sabihin iyon, lumundag si Luna sa hangin at tumungo sa pantalan.
Nang makita ni Alex kung paano nagsuot ng panlalaking damit si Luna, pinalalaki siya ng 2 sukat at kung paano siya kakaiba sa paglalakad, hindi niya napigil ang matawa muli. Maya-maya ay bumalik na si Luna. 2 lantsa ang dumating sa pantalan. Mahigit 100 babae ang bumaba. Tinatawag nila ang kanilang sarili na Floral Valley at gusto nilang makipagkompetensya laban sa Hygeia sa paggawa ng tableta, sabi niya. Sandaling natigilan si Alex. Higit sa 100 babae at walang lalaki. Hindi, sabi ni Luna. Iyon talaga ang Floral Valley. Sabi ni Alex. Gusto mo bang maging nag-iisang lalaking disipulo nila? Sa ganoong paraan, magagahasa mo ang lahat ng uri ng iba't ibang babae gabi-gabi, di ba? Tanong ni Luna. Sa totoo lang, medyo nahihirapan si Alex na tiisin ang mga mainis niyang komento. Hindi ko kailangan ng tulong mo dito. Maaari kang bumalik. Tatawagan ko si Freya Mayer kapag nahanap ko na ang Dragon Bloodvine, aniya. Anong ibig mong sabihin? Sinasabi mo bang istorbo ako? Galit na tanong ni Luna. Huwag kang mag-overthink. Pakiramdam ko lang ang pagkakaroon ng napakaraming tao sa paligid ay magiging madali tayong pantirya. Mas madali kung magtatrabaho akong mag-isa. Higit pa rito, isang teknikal na gawain ang paglabag sa mga porma sayo ng spell. Wala ka ring alam tungkol dito. Kung hindi mo sinasadyang i-activate ang isang spell formation, ang lahat ng aming mga pagsisikap ay mauubos, sabi ni Alex. Hindi yan ang sinabi mo kagabi, sabi ni Luna. Fine, diretso na ako. Hindi kita matitiis, ipinakita ni Alex ang kanyang mga baraha. Nakaramdam siya ng sobrang pagod sa loob. Hehe, lalaki ka talaga. Pinatulog mo ako kagabi pero hindi mo na ako kayang tiisin ngayon. Kung hindi mo ako matitiis, huwag kang matulog sa akin. Ulalas ni Luna. Tumingin sa iyo. Ang iyong mga salita ay laging nakakainis. Sa tingin mo ba kusa akong natulog sa iyo? It was all your demonic cheese fault, sabi ni Alex. Iyan ay isang dahilan, sabi ni Luna. Sige. Ano ba talaga ang gusto mo? Natulog na kami ng magkasama at hindi na namin maibabalik ang nakaraan. Ano ang gusto mo bilang kabayaran? Ibibigay ko sa'yo. Pulalas ni Alex. Tawagin mo akong Queen, sabi ni Luna. Ano? Sabi ko tawagin mo akong Queen, ulit niya. Napatulala si Alex. Anong klaseng kahilingan ito? Matapos tingnan si Luna ng ilang beses, sa wakas ay nagsalita ulit si Alex. Sige. Sige. Tatawagan kitang Queen. Queen, masaya ka na ba? Tungkol dyan, Reyna, maaari ka bang bumalik? Tila napangiti si Luna sabay abot sa baba niya. Bahagya niyang inangat ang baba niya. Ang ibig kong sabihin, simula ngayon, ako na ang Reyna at ikaw ay aking lingkod. Dapat sundin mo ako, sabi ni Luna. Ano? Imposible yan. Sige. Dahil hindi ka sumasang-ayon, putulin natin ang mga bagay-bagay. Babalik ako at sasabihin sa asawa mo na ginahasa mo ako. Ipapaalam ko sa lahat ang tungkol sa iyong karumal-dumal na gawa. Malalaman nila kung anong klase ka talaga, malamig na sabi ni Luna. Nanlamig ang katawan ni Alex. Parang yelo ang pakiramdam niya. Isang pag-iisip ang sumagi sa kanya. Patayin ko na lang ba siya? Matapos siyang patayin, maaaring isisi ni Alex ang lahat kay Herschel Lancaster. Anyway, muntik na siyang patayin ni Herschel noong nakaraang araw. Gayunpaman, hindi nagtagal ay nabigla si Alex sa kanyang naisip. Hindi siya dapat mag-isip ng ganito. Bale papatayin siya sa rhythm pero kahit nagtagumpay siya, aabalahin pa rin siya ng pamilya Mayer. Higit sa lahat, ang pagkilos na tulad nito ay magiging sanhi ng pagkawala ng pakiramdam ni Alex sa pagiging sangkatauhan. Siya ay ganap na mahuhulog sa landas ng kasamaan. Sa bandang huli, lalakad siya ng higit pa sa landas na ito ng mga pagkakamali hanggang sa marating niya ang impyerno. Nagulat si Alex na bumalik sa kanyang katinoan. Nakaramdam pa siya ng kaunting basa sa likod. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1600. Kuminga ng malalim si Alex Rockefeller.
Gawin ang anumang gusto mo. Tsaka hindi naman maaapektuhan ng paninirang puri ang inosente. Ang asawa ko ay maniniwala sa akin, aniya. Huwag kang masyadong sigurado. Hindi pa ako tapos. I don't need you to call me queen in public. Inihiling ko lang sa iyo na gawin iyon kapag tayo ay nag-iisa. Igagalang pa rin kita kapag may mga tagalabas. Oh, tama. Nakalimutan kong sabihin sa'yo. Ang aking ina ay isang malakas na demonyo. Kung nalaman niyang dinungisan ng lalaki ang kanyang nag-iisang anak na babae, tingnan natin kung papatayin niya ang iyong buong pamilya, Luna Flores said. Halos hindi makahinga si Alex. Pagkaraan ng matagal na pagkatulala, sa wakas ay nakapagdesisyon na siya. Malalampasan ko ito sa isang malambot na diskarte. Gagamitin ko ang katawan ko. O hindi. Ibig kong sabihin, gagamitin ko ang aking kahinahunan para lupigin ka at demonyong babae. Magpapalabas ako ng malaking palabas. Naiisip ni Alex. Badam. Lumuhad si Alex sa isang paa at niyakap ang hita ni Luna. Aking mahal na Reyna. Masyadong peke iyon. Subukan mo ulit, sabi ni Luna. Reyna, kamahalan. Uli. Sabi ni Luna. Pagbati, Reyna. Isa pa. Queen, ang kinas ng hita mo. Ito ang pinakamakinis na hita sa mundo. Sabi ni Alex. Sa pagkakataong ito, nasiyahan si Luna. Inayla siya nito pataas sa baba. Iyan ay isang matalinong desisyon. Huwag mag-alala. Hindi ka magsisisi na kasama kita. Bibigyan kita ng mga benepisyo paminsan-minsan. Pagkasabi noon ay masuyong hinalikan ni Luna si Alex sa isang sulok ng labi nito. Siyempre, masasabi ni Luna na nagdadrama lang si Alex. Gayunpaman, hindi siya tumutol. Sa katunayan, may isa pang balak na pinaplano niya na hindi alam ni Alex. Magandang bagay sa amin na nagpakita ngayon ng Floral Valley para sa kompetisyon. Habang ang mga tao ng Hygeia Valley ay abala sa pakikitungo sa Floral Valley, gagamitin namin ang pagkakataong makalusot sa loob at nakawin ng Dragon Blood Vine. Sabi ni Luna habang tumatawa. Gawin mong mabuti, Alex. Kapag nakuha na natin ang Dragon Blood Vine, gagantimpalaan kita, sabi ni Luna. Ano ang aking gantimpala, Reyna? Tanong ni Alex. Paano kung gantimpalaan ka ng isang bata? Tanong ni Luna. If. Halos lumuwa si Alex ng dugo. Kinilabutan siya. Pagkatapos nito, naalala ni Alex na hindi siya nag-practice ng ligtas na pakikipagtalik kagabi sa gitna ng pananabik. Kung nag-ovulate si Luna, hindi ba napakadali para sa kanya na magbuntis? Malaki pa rin ang tiwala ni Alex sa kanyang mga tamed. Hindi bababasa bawat isa sa kanila ay magiging sapat na makapangyarihan. Ano kaya ang gagawin ni Alex kung magkaroon ng nonoplex si Luna? Anong problema? Hindi ka ba masaya niyan? Tanong ni Luna. Hindi. Reyna, ikaw ang pinakamagandang babae sa mundo. Tiyak na magiging cream of the crop ang iyong mga anak. Gayunpaman. Napakabata mo pa at maganda at hindi mo pa ni-enjoy ang pinakamagandang buhay na maibibigay. Ang iyong buhay ay magiging masyadong boring kung ikaw ay hilahin pababa ng mga bata. Sabi ni Alex. 33 na ako, sabi ni Luna. Ha? Nanlaki ang mata ni Alex. Pakiramdam niya ay nagdurugo ang kanyang puso. Ibig sabihin nakipagtalik siya sa isang matandang babae. Bakit ang malakas na reaksyon? Gusto mo bang ilantad kami? O nagrereklamo ka na matanda na ako? Tanong ni Luna. Bakit ako? Gusto ko ang mga matatandang babae, sabi ni Alex. Tinitigan ni Luna si Alex at ngumisi. Go on and crack the spell formation. Nakakamove on na yung mga yon. Hindi na natin kailangang maghintay hanggang ngayong gabi. At saka kung may pagkakataon, kailangan kong patayin si Herschel Lancaster. Matapos ang mahigit kalahating oras, nakita ni Alex ang pinakamahinang punto ng pagbuo ng spell. Pagkatapos noon, sa tulong ng likas na spell formation mula sa Dragon's Bane of 36, ginamit ito ni Alex bilang isang temporary formation plate upang masira ang spell formation. Pagkatapos ay tahimik siyang gumapang sa butas.
Bakit hindi mo ako hintayin dito? Tanong ni Alex nang makitang nakasunod sa kanya si Luna. Paano kung mabangga mo si Herschel? Kaya mo ba siyang talunin mag-isa? Ikaw ay aking lalaking alipin. Ako dapat ang managot sa iyo, sabi ni Luna. Mabuti. Tandaan mong takpan niyang mukha mo. Sabi ni Alex. Bakit ko naman tatakpan ang mukha ko? Tanong ni Luna. Masyadong maganda ang mukha mo. Natatakot ako na baka maakit mo ang atensyon ng mga lalaki, sabi ni Alex. Mabilis kang matuto, sabi ni Luna. Pagkatapos ng maraming trabaho, sa wakas ay nakapasok silang dalawa sa Hygeia Valley. Sa sandaling tumalon sila sa isang malaking bato, bigla nilang napagtanto na tumalon din ang isa pang nakamaskara. Wala pang 3 metro ang layo nilang tatlo sa isa't isa. Bigla silang nagkatinginan na nanlaki ang mga mata. Sino ka? At kayong mga? Sino kayo? Till then.